Mga kapatid, check. Ihandaan na po natin ang ating mga sarili para sa ating panambahan sa Panginoon. Check. Check.
Manalangin tayo ng tahimik sa Panginoon. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panunok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon, ito ay kagilagid-ala sa ating mga mata. Ito ang araw ng Panginoon ng gumawa, tayo magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoon sa Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus nating Panginoon, kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sumainyo ang lahat. Amen.
Awitin natin ang Psalter 287, a meditation on providence. Ito ay versification ng Psalm 104. Let us now confess our Catholic undoubted Christian faith in the words of the Apostles' Creeds. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Psalter 293. Emancipation from spiritual slavery. Ito ay versification ng Psalm 107. Awitin natin ang Psalter 293. Shades of death and darkness now, follow me, toil and pain, fell and broke for nothing vain. To Jehovah then they cry, in their trouble and he saved. Through the prison open wide, where they lay to death and sleep. May a gloomy shadow sleep, broke their bonds and set them free. Not open awake to praise God the Lord who reigns.
spirits above. Gracious in His words and ways, wondrous in redeeming love. Iron bars He breaks like clay, and the brains and gates give way. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, sa dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, bagamat kami ay hindi karapat-dapat, bagamat kami ay laging nababahira ng kasalanan at ng karumihan. Ngunit tinatanggap mo pa rin ang aming mga pasasalamat sa iyo. At patunay dito, O Diyos, na hanggang sa mga huling araw na ito, ay naririnig namin ang iyong salita sa pamagitan ng tapat na pangangaral. Hindi ka nagkukulang sa amin at lagi mong pinaparinig sa amin ang inyong tinig ng maliwanag upang maunawaan namin ang aming kaligtasan na nakasalig lamang sa Panginoong Kristo. O din nagbibigay sa amin, O Diyos, ng pagsaway sa aming mga kasalanan sa pamagitan maging ng kautusan at pagpapaliwanag ng mga kautusan at ang matalim na pananalita ng pangangaral ng Ebanghelyo upang ito ay sumiyasat din sa aming mga puso at makita namin ang aming mga karumihan. At laging sapat ito, Panginoon, upang mapagtanto namin ang aming mga kasalanan at upang maipahayag namin ito sa iyo ng may katapatan at sangayon sa pagkilos ng Espiritu Santo ay magsisi kami ng aming mga kasalanan. Nawa, O Diyos, aming dinadalangin na patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at dalangin namin, O Diyos, na lahat naming pagkukulang ay inyo pong patawarin alang-alang sa katuwiran ng Panginoong Kristo. Ikaw ang lubos na kilala sa amin, Panginoon, at nalalaman mo ang laman ng aming mga puso. At umaasa kami, O Diyos, na matatagpuan mo dito ay hindi ang aming mga sarili, kundi ang aming Panginoon na nasa aming kalagitnaan at nananahan sa aming mga puso. At dalangin din namin, O Diyos, na sa araw na ito, sa aming pangalawang panambahan, muli, gabayan mo kami sa lahat ng elemento ng aming panambahan at aming dinadalangin, O Diyos, na ang bawat elementong ito ay makapagpalakas sa amin, lalo na ang pangangaral na Ebanghelyo. At naikiusap kami, O Diyos, na ang pangangaral na ito, habang ito ay naririnig ng marami, ay kumilos ka sa kanilang mga puso at sila ay magkaroon ng pananampalataya. At dalangin din namin, O Diyos, na pagkalooban mo kami ng mga karagdagang kaluluwa para dito sa aming iglesia sa Bulacan at maging ang aming fellowship sa Laguna. Upang sa gayon, O Diyos, ay makita namin na ikaw nga ay nasa aming kalagitnaan sa pamagitan ng pagtitipon po ninyo sa aming mga kapatid na ngayon ay hindi pa nananampalataya sa araw na ito. Ang aming mga kaisa kay Kristo na hanggang ngayon ay hindi pa rin mananampalataya. At nawa, O Diyos, ay huwag kaming tumingin lamang sa aming bilang, kundi makita namin na ito ay isang malinaw na pagpapaliwanag sa amin na inyo pong iglesia ay hindi sa karamihan, kundi ang inyong iglesia ay sa pagiging kakaunti lamang. Sapagkat kakaunti lamang ang siyang maliligtas at ang inyo pong mga hinirang sa aming Panginoong Kristo. At nawa, bigyan niyo kami ng kapakumbabaan at lagi kaming umasa sa inyo pong kalooban habang kami ay narito sa lupa at naghihintay ng inyo pong kalooban para sa amin sa Bulacan at maging sa Laguna. Gabayan din niyo nawa, O Diyos, ang aming mga office bearer sa kanilang pagpaplano, maging sa kanilang regular meeting sa susunod na linggo. Gabayan din niyo nawa, O Diyos, ang aming mga Bible study, ang pagpapaliwanag ng Canons of Dordrecht, mamayang hapon kung niyo lang pong loloobin, at maging pagtuturo at paggabay sa aming mga anak sa pamagitan ng katekismo. Dalangin namin, O Diyos, na sila ay lumaki na may pagkatakot sa iyo, ng may tamang karunungan ayon sa inyong pong
pagtuturo sa kanila sa pamagitan ng Heidelberg Catechism. At dalangin namin, O Diyos, na ang tradisyon na ito ay huwag mawaglit sa aming iglesia, na sa mga susunod pang henerasyon ay panghawakan namin mahigpit ang tradisyon ng pagtuturo ng katekismo bilang pagtupad sa aming obligasyon sa tipan at bilang pagiging tapat sa inyo pong pagtawag sa amin na ipangaral maging sa mga bata ang inyo pong kalooban at ang ebanghelyo ng kaligtasan. Nawa, O Diyos, tingin mo ang aming pananalangin sa araw na ito. Gabayan mo ang aming mga kalalakihan at mga kababaihan. Gabayan niyo po ang aming mga kapatid na ngayon ay nagtatrabaho sa buong araw, sa buong linggo, at maging aming mga kapatid na nagnenegosyo. Bigyan sila ng katatagan ng loob na habang sila ay nagpupunyagi sa kanilang mga kainaan, ay bigyan niyo rin sila ng mga probisyon sa material nilang pangangailangan ayon sa kasaganahan ng inyo pong biyaya. At dalangin namin, Panginoon, na maging ang aming mga kapatid na ngayon ay naghihirap, kayo nawang kumalinga sa kanilang pangangailangan, at maging ang aming mga kapatid na ngayon ay lumalakad sa kasalanan. Salamat po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin ang Psalter 176. A Revived Church and Missions. Ito ay versification ng Psalm 67. Awitin natin ang lahat ng stanza. O God, to us show mercy, and bless us in thy grace. Cause thou to shine upon us the brightness of thy face, that so thy way most holy on earth may soon be known, and unto every people thy saving grace be shown. O God, let all men praise thee, let all the nations sing. In every land that praises, let songs of gladness ring. For thou shalt judge the people in truth and righteousness, and through the earth the nations shall thy just will confess. O God, let people praise thee, let all the nations sing. For earth in rich abundance to us her fruit shall bring. The Lord our God shall bless us, our God shall bless his hand, and all the earth shall fear him to his remotest end. Tumaho tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa Acts chapter 16. Acts chapter 16, mga gawa, kabanatang 16. Babasahin natin mula talatang 1
hanggang talatang 15. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya. Ngunit Griego ang kanyang ama. Maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo, at nang kanyang kunin siya ay kanyang tinuli dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na iyon, sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. At sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinadala sa kanila ang mga utos na napagpasyahan ng mga apostol at ng matatanda sa Jerusalem. Kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. At naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia, dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Nang sila'y dumating sa tapat ng Misia, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bitinya, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Kristo o ni Jesus. At paglampas nila sa Misia, ay nagtungo sila sa Troas. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia, na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Kahit pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samothracia, at nung sumunod na araw ay Neapolis. At mula rooy sa Filipos, na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia. At ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umuko at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya'y mabautismuhan na, kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, "Kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil." At kami napilit niya. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating teksto ay nasa verse 6 hanggang 10. At naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia, dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Nang sila ay dumating sa tapat ng Misia, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bitinya, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Kristo o ni Jesus. At paglampas nila sa Misia, ay nagtungo sila sa Troas. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, sinikap namin pumunta agad sa Macedonia, na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, nasa tagpo tayo ng pangangaral o pagmimisyon ni Apostol Pablo kasama ng mga ilang kapatid, kabilang si Silas at si Timoteo. Si Timoteo ay natagpuan nila sa Listra, at sinama nila si Timoteo at tinuli nila si Timoteo upang si Timoteo ay hindi magiging katitisuran sa mga mananampalatayang Hudyo. Ngunit hindi ibig sabihin na si Pablo ay naniniwala
na ang pagtutuli ay katuwiran sa harapan ng Diyos. Ginawa ito ni Pablo upang hindi sila maging katitisuran sa kanilang mga kapatid. At hindi rin naman masama na tuliin si Timoteo. Ito na ang pangalawang pagkakataon na sila Pablo ay humayo upang magmisyon sa mga lugar ng mga Hintil. At kung babalikan natin ng chapter 15, ay makikita natin na pupulong ang mga apostol at ang mga elder, ang mga matatanda ng iglesia, dahil sa usapin ng pagtutuli. Dahil merong mga nanggugulo sa kanila mula sa sekta ng mga mananampalatayang Pariseo na sinasabi ng mga Hintil ay kinakailangan tuliin sapagkat yun ang sinasabi ng kautusan ni Moses. Ngunit sa kanilang pagpupulong at pinagdiskusyonan nila ito at dumating sila sa isang debate, ang sinabi ni Pedro ay huwag nilang lagyan ng anumang bigatin ang mga mananampalatayang Hintil, kagaya ng ginawa sa kanila ng Diyos na hindi naman sila binigyan ng kabigatan sa kaligtasan. Sapagkat ang usapin ng pagtutuli ay hindi usapin ng katuwiran. At yun ang ginagawa ng mga ibang Hudyo doon. Kaya nabubulabog yung mga ibang iglesia na binubuo ng mga Hintil dahil na rin sa pagtatangka ng mga ibang Hudyo na ipasok ang kautusan ni Moises at lagyan ng tanikala ang mga mananampalatayang Hintil at sabihin na ito ang sinasabi ni Moses, ito ang sinasabi ng Diyos sa kanila at kinakailangan nila itong sundin. Wala namang problema na kautusan talaga ng Diyos na tuliin ang mga Hudyo. Walang problema, yun ang utos ng Panginoon. Pero hindi yun binigay ng Panginoon sa kanila upang maging kabigatan sa kanila, kundi upang maging tanda at tatak ng tipan na sila ay binukod ng Panginoon, nilinis ng Panginoon para sa kanyang sarili, at sila ay ibinukod ng Panginoon mula sa mga iba pang bayan na nakapalibot sa kanila. At ang tawag sa mga bayan na nakapalibot sa kanila ay mga Hintil o mga hindi tuli. Walang problema na yun ang inuutos ng Panginoon. Ngunit ininterpret ito ng mga ibang Hudyo na ito ay kinakailangan gawin para sa kanilang katuwiran. Ito ay kinakailangan gawin upang sila ay magtamo ng katuwiran mula sa Diyos na kinakailangan nilang sundin ang kautusan ng Diyos. At ito ang dala-dala nila Pablo sa mga Hintil, particularly sa Antioquia, doon sa chapter 15, at pagbaba sa chapter 16 ay pumunta sila sa Derbe at sa Lystra. Ang dala-dala nila ay kung ano lang yung ipinapahiwatig o ipinapangaral ng iglesia sa Jerusalem. Sabi sa verse 4 ng chapter 16, at sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinadala sa kanila ang mga utos na napagpasyahan ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem, alinsunod sa mandato ng Synod ng Jerusalem. Kinakailangan nilang ipangaral ang doktrinang ito at nagkakaisa ang lahat ng iglesia noon na ang katuwiran ng Panginoon ay hindi nababahiran ng usapin ng pagtutuli. At yun lamang yung ebanghelyo na daladala nila Apostol Pablo at ng mga iba pang ebanghelista katulad ni Silas at ni Timoteo at kasama dito si Lucas. Dahil sinabi sa verse 10, at pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta, ibig sabihin si Lucas ay kasama nila Pablo dahil si Lucas ang sumulat ng mga gawa ng mga apostol. Sa pangalawang pagmimisyon na ito ni Pablo, alam nila na ito ay nasa kalooban lamang ng Diyos. Bagamat ang nagsugo sa kanila ay ang Synod o ang mga iglesia ng Jerusalem. Ngunit alam nila na ang kanilang pagmimisyon ay mula lamang sa mandato at otoridad ng Panginoong Hesukristo. At patunay dyan ang ating teksto. Andaman natin sa umagang ito ang pagpunta ni na Pablo sa Macedonia. Una, ayon sa soberanong kalooban ng Espiritu. Pangalawa, ang pagtawag ng Macedonia. At pangatlo, ang layunin na sa kanilang pagpunta. Ang pagpunta ni na Pablo sa Macedonia, una, ayon sa soberanong kalooban ng Espiritu.
Pangalawa, ang pagtawag ng Macedonia. At pangatlo, ang layunin ng kanilang pagpunta. Sa talatang 6, mukhang ang plano ni na Pablo at Silas at Timoteo, kasama na rin si Lucas, ay dumaan ng Asia at Mysia. Ito ang sabi sa verse 6 and 7. At naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Nang sila ay dumating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bitinya, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Mukhang plano talaga nila Pablo na pumunta ng Asia, ng Mysia at ng Bitinya particularly, kung saan naroon ang Efeso at Thyatira. Nasa Asia ang Efeso, nasa Mysia ang Thyatira. Ngunit pinagbawalan sila ng Espiritu na mangaral doon sa Asia at sa Bitinya. At pagtaas nila ng Bitinya, narito ang Asia. Ang Asia ay yung kasalukuyan Turkey ngayon. Narito ang Asia, nasa taas ang Mysia, at sa tapat niyon, sa bandang taas ay naroon ang Bitinya. Pagtaas nila ng Bitinya, hindi sila pinahintulutan ulit ng Espiritu ni Jesus na mangaral doon. Ang sabi sa verse 7, pinagsikapan nilang makapasok sa Bitinya, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya sila ngayon ay naglakbay sa Galatia at sa Phrygia, yun ang sabi sa verse 6. At naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita ng Diyos sa Asia. Kaya naroon sila ngayon sa Galatia at sa Phrygia. Narito ang Bitinya, narito ang Asia at Mysia, at bandang taas dito sa bandang kanluran ay sa silangan, naroon naman ang Galatia at ang Phrygia, kung saan nakilala ni Apostol Pablo si Timoteo sa Listra. Dahil ang Listra ay nasa Galatia. Ang Galatia ay mahabang lugar na nasasakop ng Roma, at naroon sa ilalim ang Listra at ang Derbe, kung nasaan naroon sila Apostol Pablo, at nakilala ni Apostol Pablo si Timoteo. Si Timoteo na isang batang pastor. Ito ang pangalawang pagmimisyon ni Pablo kasama ang mga ebanghilista. At sa pagmimisyon ni Pablo, alam nilang ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Dahil sila ay ang kanilang gawain ay nakasalalay sa kung ano ang kalooban ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ito ay tinawag na Espiritu ni Jesus. Sabi sa verse 7. Sa panahong ito, masigasig ang mga apostol na mula sa Jerusalem, sila na nanggaling sa Jerusalem, yung mga apostol ay galing sa Jerusalem at sila ay nagsipangalat sa mga bayan ng mga Hintil, at sila ay masigasig na mangaral ng salita ng Diyos sa mga hindi tuli o sa mga Hintil. Bagamat maalala natin na si Pedro ay naging katitisuran din sa mga Hintil sapagkat nananalaytay pa rin sa kanya ang pagiging Hudyo, bagamat tapos na ang desisyon ng synod dito sa Acts 15 ng mga iglesia sa Jerusalem. Tapos na. Ang sabi nila, hindi usapin ng pagtutuli ang katuwiran. Ngunit si Pedro ay minsang naging katitisuran sa mga Hintil. Si Pedro ay inisip niya na ang mga Hintil ay marurumi, kaya sinaway siya mismo ni Pablo. Ngunit ang mga apostol ay masigasig sa mga Hintil at nais nilang laging maipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Ang ebanghelyo ni Pedro at ang ebanghelyo ni Pablo ay hindi magkasaliwa. Hindi ito magkalaban. Ang ebanghelyo ni Pablo at ang ebanghelyo ni Pedro ay pareho lang, katuwiran sa ating Panginoong Kristo. At ito yung dala-dala nila galing sa Jerusalem, galing sa mananampalataya at mga iglesia sa Jerusalem, at ito ang ipinapangaral ngayon nila sa mga bayan ng mga Hintil.
At ito ay ginagawa ng mga apostol sapagkat sila ay tapat sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang kautusan at sa kanyang salita. Ito ay alinsunod sa salita ng mga propeta na merong bayan ang Diyos sa mga hintil. Merong mga pinili ang Diyos, merong mga tao ang Diyos sa mga hintil. Ito ang sabi sa chapter 15, verses 14 hanggang 18. Ipaniliwanag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. Kaya pala nagsisipangalat ang mga apostol dahil ang Panginoon ay merong bayan sa mga hintil. Kaya pala sila nagsipangalat dahil alinsunod sa pagpili ng Panginoon sa mga hintil. Hindi lahat ng hintil, kundi sabi ni Simeon, pumili ang Panginoon ng isang bayan na mula sa mga hintil. Yun yung encouragement sa bawat pangangaral ng mga pastor o ng mga misyonero. Hindi sila pupunta sa isang lugar upang maligtas ang lahat ng bayan. Hindi sila pupunta sa isang lugar para imbitahan sila at manampalataya sila at upang ang lahat ng makarinig ay maligtas. Habang nangangaral sila, alam nila nang ililigtas lang ng Panginoon na hindi lahat ng hintil, kundi kukuha ang Panginoon ng isang bayan mula sa mga hintil at yun ang kanyang ililigtas. Alam ng mga apostol yun. Alam nila Apostol Pablo yun, nila Silas at Timoteo. Kaya upang turuan ng mga hintil ng ebanghelyo ng katuwiran, nagpapadala ang iglesia sa Jerusalem ng mga misyonero kahit pa alam nilang maaaring mamatay ang mga apostol at mga ebanghelista. Alam nila na maaaring mamatay sina Apostol Pablo at sila ebanghelista Silas at si Timoteo dahil sa kanilang pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung maaalala ninyo, ang mga hintil ay mga pagano. Kagaya ng iglesia sa Creta, ng iglesia sa Creta ay kilala ng mga pagano at mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at kinakain nila ang gusto nilang kainin at pinapataba nila ang kanilang tiyan dahil sa mga kaluhuan sa kanilang paligid. Kilala ang mga hintil na mga hindi kumikilala sa Diyos ng mga Hudyo. Sila ay marurumi. Sila ay mga hindi tuli. Ngunit ang mga apostol at ang mga ebanghelista, hindi sila pupunta sa isang lugar kung hindi muna malinaw ang kalooban ng Diyos. Hindi ipapadala ng Jerusalem ang mga apostol at ang mga ebanghelista kalakip ng ebanghelyo na pagdesisyonan o ibinigay ng Diyos sa iglesia sa Jerusalem. Hindi nila gagawin iyon kung hindi muna malinaw ang kalooban ng Diyos. Hindi sila pupunta sa Antioquia, hindi sila pupunta ng Derbe at ng Lystra, hindi sila pupunta ng Phrygia at Galatia kung hindi muna malinaw ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Bago umakyat ang Panginoon sa langit, ang sabi ng Panginoon, dito muna kayo at wag muna kayo pumunta ng Samaria at wag muna kayo pumunta sa ganitong lugar, dito na muna kayo. Kailangan malinaw ang kalooban ng Diyos kung saan sila mangangaral at kung saan sila magmimisyon. Pero nung bumaba ang Espiritu Santo at naligtas ang mga hintil, naging malinaw sa kanila, hahayo tayo sa mga hintil. Dahil ang mga iglesia sa Jerusalem ay nahaluan na rin ng mga hintil. Ang patunay dito ay yung Acts 2 na ibinenta ng mga hintil ang kanilang mga ari-arian. Pumunta sila ng Jerusalem para doon sila sasamba sa Panginoon at ipinabahagi nila ang kanilang mga ari-arian sang-ayon sa pangangailangan ng mga magkakapatid. Sila ay lumapit sa iglesia at sila ay mga hintil. At natupad ang pangako ng Panginoon. Sabi sa chapter 15, sabi sa verse 17, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Ang Panginoon ay hindi lamang Panginoon ng mga Hudyo, hindi lamang Panginoon ng mga iglesia sa Jerusalem. Ang Panginoon ay Panginoon din ng mga hintil.
Kaya hindi sila pupunta sa isang lugar na hindi muna malinaw ang kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na iligtas ang mga hentil? Oo, sabi ng mga propeta. Sabi ng Diyos, meron akong bayan sa mga hentil at ahanguin ko sila mula sa pagkawasak at gagawa ko ng isang bayan mula sa mga hentil. Kinakailangan ng isang sistematikong pagmimisyon. Hindi pwedeng walang sistema ang pagmimisyon. Hindi pwedeng walang sistema ang paghayo natin sa mga kaluluwa at pangangaral natin sa mga kaluluwa. Kailangan ng sistematikong pagmimisyon na ginagawa ng isang iglesia kung saan malaman muna kung maaari bang maitatag ang isang iglesia sa isang lugar. Kailangan maging malinaw muna kung kalooban ba ng Panginoon na ang paghayo natin ay itatatag ng Panginoon ang kanyang iglesia sa isang lugar. Pag-aralan muna natin ayon sa kalooban ng Panginoon at sikapin natin pag-aralan, kalooban ba talaga ng Panginoon na magkaroon ng iglesia dito? Sapat ba ang kalalakihan? Sapat ba ang bilang ng miyembro upang magkaroon ng iglesia at magkaroon ng mga kalalakihan? Sa pagkakataong ito, sa panahon nila Apostol Pablo, sa kanilang paglalakbay, bagamat sistematiko ang kanilang paghayo, at ayon ito sa utos ng mga iglesia sa Jerusalem, sa Synod ng Jerusalem, sa pagkakataong ito, pinagbawalan sila ng Espiritu Santo. Ito ay patunay na ang mga apostol at ang mga ebanghelista ay humahayo alinsunod sa kalooban ng Diyos at hindi alinsunod sa kanilang kalooban. Pinagbawalan sila ng Espiritu ni Kristo. Pinagbawalan silang pumasok ng Asya, o kung papasok man sila ng Asya, ay hindi sila mangangaral dito. Kahit nagsikap silang pumunta ng Bitinya, kung pumasok man sila ng Bitinya pataas, ngunit hindi sila mangangaral ng Bitinya. Mangangaral lamang sila sa Galacia at Phrygia, at sa mga susunod na tagpo, mangangaral lamang sila sa Macedonia. Hindi dahil walang hinirang ang Diyos sa Asya at sa Bitinya. Katulad na lamang ng Asya at Misia. Ang Asya at Misia ay magkatabi. Nasa ilalim ang Asya, nasa taas ang Misia. Ang dalawang ito ang tinatawag ngayon na Turkey. Sa Asya ay naroon ng Efeso, sa Misia ay naroon ng Tiatira. Alam natin na naitatag ang mga iglesia roon dahil mabasa natin sa Revelation na isa ang Efeso at ang Tiatira sa tinatawag ng Panginoon na iglesia ng Diyos. At maging sa Bitinya, alam natin na merong iglesia ang Panginoon doon. Hindi ibig sabihin na walang hinirang ang Panginoon sa Bitinya, at patunay na merong hinirang ang Panginoon at iglesia ang Panginoon sa Bitinya, ang ating Nicene Creed ay nabuo sa Bitinya. Dahil nasa loob ng Bitinya, sa taas ng Asya, ang Nicaea. At doon na isulat ang ating Nicene Creed na napakagandang kredo patungkol sa pagkatao at pagkadiyos ng ating Panginoong Kristo. Hindi natin alam kung bakit ginawa ito ng Espiritu Santo. Ang alam lang natin ay soberano ang Espiritu. Hindi natin alam bakit sila pinagbawalan. Maaring hindi pa hinog ang panahon para sa Asya at Bitinya. Hindi pa hinog ang panahon para marinig ng Asya at Bitinya ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Yun lamang ang maaari nating masagot. Pero hindi natin alam exactly kung bakit pinagbawalan ng Espiritu na pumasok sila ng Asya at pumunta sila ng Bitinya para mangaral. Sa higpit ng panahon, sa panahon nila Apostol Pablo at ng mga apostol, maaari silang mamatay sa kanilang pagmimisyon. Sa kanilang pagmimisyon sa Asya at sa Bitinya. Sapagkat hindi pa naihanda ng Espiritu Santo ang puso ng mga mananampalataya sa Asya at sa Bitinya. Maaaring mamatay ang mga misyonero kung magpipilit silang pumunta ng Bitinya at ng Asya. Sa oras na maipangaral nila ang Ebanghelyo, mamamatay sila Apostol Pablo at ang mga ebanghelista. Kung ang kalooban lamang nila ang kanilang ipipilit. Makikita nyo sa verse 7,
Bagamat pinagsikapan nilang pumasok ng Bitinya, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kung ang masusunod lamang sila Apostol Pablo at ang mga ebanghelista, mamamatay sila sa Asia at sa Bitinya dahil napakahigpit ng panahon na iyon. Pinapatay ang mga Kristyano at ang mga mangangaral ng ating Panginoong Kristo. Isa lang ang malinaw sa ating teksto. Ang Espiritu ni Kristo ay Diyos na soberano. Hindi siya isang puwersa, hindi siya isang kapangyarihan lamang ng Diyos. Siya ay Diyos mismo na soberano. Kung paano soberano ang Ama, soberano ang Anak, ang Espiritu ay soberano din. Nasusunod niya ang kanyang kalooban at alinsunod sa kanyang sariling kalooban at kalayaan, ginagawa niya anumang kanyang maibigan. At anumang kanyang maibigan at kalooban, hindi ito mahadlangan kahit pa ng mga magagaling na apostol at mga ebanghelista. Hindi ito maaaring hadlangan ng mga magagaling na pastor at mga teologo at mga propesor. Kahit ang mga apostol na nagtatag ng mga iglesia sa New Testament ay hindi mahadlangan ng kalooban ng Espiritu Santo. May buong kalayaang gawin ito ng Espiritu sapagkat siya ang nagmamay-ari sa ebanghelyo na daladala ng mga apostol. May buong karapatan ng Espiritu na sabihin sa kanila, huwag kayong mangaral muna sa Asia at sa Bitinya. Sapagkat ang ebanghelyo na daladala ninyo, hindi lamang iyan galing sa Jerusalem, yan ay mula mismo sa aking kamay, ang ebanghelyong iyan. Ang mga apostol at mga ebanghelista o maging mga pastor ay mangangaral lamang. Mga tagapagsalita lamang sila ng Diyos. Mga instrumento lamang sila sa kamay ng Diyos at sa kalooban ng Diyos ay gagamitin sila alinsunod sa mabuting kalooban ng Panginoon sa kanyang iglesia. Sa bawat pangangaral ng mga apostol, ng mga ebanghelista at mga pastor, Diyos mismo ang nagsasalita sa kanila. Kaya nga sa chapter 15 verse 31, nang ito'y kanilang mabasa, sila ay nagalak sa pangaral. Kasi nga, Diyos mismo ang siyang nagsasalita. Bagamat ito ay galing sa Jerusalem at galing sa panulat nila Apostol Pablo at Silas, nung binasa ang liham galing sa Jerusalem, kinilala nila ito bilang pangangaral sa kanila. Sapagkat ito mismo, ang napagkasunduan ng iglesia ay mismong salita ng Diyos sa kanila. Kaya ano nangyari? Natutupad ng bawat tapat na pangangaral ng mga apostol at mga ebanghelista ang kalooban ng Diyos. Marami ang sumampalataya, sabi sa verse 5, dahil ang salita mismo ng Diyos ang naririnig ng mga mananampalataya. Marami ang sumampalataya ng mga hintil sa Antioquia at sa iba pang panig ng sanlibutan kung saan naroon ang tapat na pangangaral ng mga apostol at ng mga pastor. Ngunit hindi maialis na ang parehong ebanghelyo din na ito na ginagamit ng Diyos upang iligtas ang mga hinirang, yung parehong ebanghelyo na dala ng mga apostol, ay ito rin ang ebanghelyo na ginagamit ng Panginoon upang papagmatigasin ang mga hindi mananampalataya. Dahil sa oras na maraming sumasampalataya, sa oras na epektibong natutupad ng salita ng Diyos ang kanyang kalooban, at bumabalik ang kanyang salita sa kanya na natutupad ang kanyang kalooban, sumasampalataya ang mga hinirang, ito man ay Hudyo at Hentil, ngunit marami rin ang hindi sumasampalataya. Kapag kanilang naririnig ang pangangaral, lalo silang nagmamatigas sa Diyos. Ito ang magpapaliwanag ngayon kung bakit sa isang lugar ay kakaunti lang ang Reformed Church. Ito ang magpapaliwanag ngayon na sa dinami-dami ng Reformed Church,
Marami ngayon ang tumatalikod sa ebanghelyo ng Panginoon. Ito ang magpapaliwanag na sa kakaunti nating bilang Reformed Protestant churches, marami pa rin ang tumatalikod. Hanggang sa magkaubusan na tayo at halos wala nang matirang mga pastor. Halos wala nang matirang mga kalalakihan para maging office bearer. Wala nang matirang mga kabataan upang turuan sa katekismo at dalhin sa mga Christian school. Dahil hindi kalooban ng Panginoon na sumampalataya ang lahat. Ang kalooban ng Diyos ay sasampalataya lamang sa pamagitan ng ebanghelyo na daladala ni Apostol Pablo at ng mga iba pang ebanghelista. Sasampalataya lamang ang iilan at tutugon lamang ang iilan alinsunod sa soberanong kalooban ng Espiritu Santo at papagmatigasin ng Panginoon ang marami. Nasa kapangyarihan ng Espiritu ang resulta ng pangangaral, wala sa kapangyarihan ng pastor, wala sa kapangyarihan ng mangangaral. Kahit ano pang galing niyang magsalita, kahit ano pang galing niyang magsalaysay at maglatag ng mga argumento at na sistematikong pangangaral, nasa kamay pa rin ng Panginoong Kristo ang katuparan at resulta ng pangangaral. Hindi nagiging epektibo ang pangangaral dahil sa kagalingan ng pastor o sa pagiging sistematikong pagsasalita ng isang pastor. Kahit mismo sa Apostol Pablo ay sinabi niya, dumarating ang salita ng Panginoon hindi sa pamagitan ng kapangyarihan at filosofiya ng tao, hindi sa kagalingan ko magsalita, kundi sa kapangyarihan lamang ng Diyos. Wala sa pagiging tanyag ni Pedro o sa pagiging mahusay ni Pablo ang resulta ng pangangaral sa Galacia, sa Phrygia o maging sa Macedonia. Nasa kapangyarihan ito at pangangalaga ng Diyos mismo. Kaya sabi niya, huwag kayong pupunta ng Asia at huwag kayong tataas ng Bithynia. Hindi kayo mangangaral dyan dahil wala dyan ang aking kalooban. May buong kalayaan at kapangyarihan ng Diyos na gawin iyon. Siya ang nakakilala sa mga elect at siya rin ang nakakilala sa mga reprobate. Siya ang nakakaalam ng kahinugan ng araw at panahon para sa mga elect para marinig nila ang ebanghelyo. Siya rin ang nakakaalam ng kahinugan ng araw para sa ikapupuksa ng kaluluwa ng mga reprobate. Alam niya ang lahat ng iyon. Kaya mahalaga na kilalanin nila Pablo ang kalooban ng Diyos. Wala silang ibang pagkukunan ng karunungan kung ano ba ang kalooban ng Diyos, kundi ang Diyos mismo. At alam nila na hindi lahat ng tao ay ililigtas ng Panginoon. Wala siyang desire na iligtas ang lahat ng tao. Ang kalooban lamang ng Diyos, iligtas ang mga hinirang. Patunay dito ang ating talata. Patunay na hindi niya kalooban na iligtas ang lahat ng tao. May mga lugar na hindi naaabot ng ebanghelyo sapagkat walang mga hinirang doon ng Diyos. May mga lugar hanggang ngayon na hindi man lamang naabot ng Biblia at ng mga pastor dahil hindi yun ang kalooban ng Panginoon para sa kanila at para sumampalataya sila. Hindi para sa kanilang ebanghelyo. At patunay dito ang ating teksto, hindi naabot ng ebanghelyo ang Asia at Bithynia sa panahon nila Pablo o sa panahon ng pangalawang pagmimisyon dahil hindi mo na yun ang kalooban ng Panginoon sa kanila o wala pa roon ang mga hinirang na tatanggap ng ebanghelyo ng Panginoon. May mga lugar na hindi naabot ng ebanghelyo. At mayroong mga lugar na kapag naabot ng ebanghelyo, hindi naman lahat ay sumasampalataya. Ito ang prinsipyo ng pagtatatag ng iglesia sa isang lugar. Ito yung sinusunod nating prinsipyo. Sa pagpunta mo sa isang lugar, hindi lahat sasampalataya. Sa pagpunta mo sa isang lugar, matutupad ang kalooban ng Panginoon na sasampalataya ang marami o hindi sasampalataya ang
Marami. Kailangan matiyak natin kung kalooban ba talaga ng Diyos na maabot ng Ebanghelyo ang isang lugar. Kailangan makatiyak tayo ng isang lugar ay kalooban ng Diyos na maabot ng Ebanghelyo at pangangaral. At kung kalooban ito ng Diyos, kung kalooban ng Diyos na maabot ang isang lugar ng Ebanghelyo ng Panginoon at ng pangangaral, kinakailangan maitatag ang iglesia ng Panginoon doon. Ngunit kung sa tagal ng panahon at hindi pa rin na itatatag ang iglesia ng Panginoon, bagamat pinagsikapan natin na ang Ebanghelyo ay maipangaral sa lugar na iyon. At sa tagal-tagal ng panahon, hindi pa rin na itatatag ang iglesia sa isang lugar na iyon. Isang indikasyon iyon na wala doon si Kristo. Bagamat pinagsikapan natin na pumunta ng Bitinya, sabi nila Apostol Pablo, wala doon si Jesus. Wala doon ang Espiritu ni Jesus. Ang mga mananampalataya roon sa isang lugar na bagamat naabot ng Ebanghelyo, ngunit hindi pa rin na itatatag ang iglesia ng Panginoon, ang mga mananampalataya roon ay dapat nang humanap ng pinakamalapit na iglesia kung saan naroon si Kristo sa pamamagitan ng pangangaral, pangangasiwa ng Ebanghelyo, pangangasiwa ng sakramento at ng Kristiyanong disiplina. Kung saan naroon ang mga office bearer na puro mga kinatawan ni Kristo bilang hari, pari at propeta. Kaya mahalaga rin sa atin na sa isang lugar na naabot ng Ebanghelyo, hindi lamang nagkakaloob ang Diyos at hindi lamang nagkukulang ang Diyos ng mga kaluluwa, kundi hindi rin siya nagkukulang ng mga kalalakihan na maaaring maging mga office bearer, maging hari, pari at propeta. At kung sa tagal-tagal ng panahon na hindi pa rin sila nagkakaroon ng office bearer, ibig sabihin noon wala roon si Kristo. At ang mga mananampalataya roon ay kinakailangan ng humanap ng iglesia kung saan naroon ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kagaya ng ginawa ng mga hintil nung sila ay pumunta sa Jerusalem. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian alang-alang sa Ebanghelyo ng Panginoon. Masakit man sa atin, kahit magaano katagal ang ating pagtatrabaho sa isang lugar, kapag tayo ay hinadlangan na mismo ng Diyos na wag na magpatuloy sa isang lugar, hindi maitatatag ang isang iglesia sa lugar na iyon. Gaya na nangyari kina Apostol Pablo at Silas, bagamat pinagsikapan nilang pumunta ng Bitinya at ng Asya. Bagamat pinagsikapan nilang pumasok ng Bitinya, ngunit hindi pa rin sila pinahintulutan ng Espiritu ni Kristo upang mangaral doon, upang makapagpatuloy ng pangangaral. Hindi pa panahon upang magkaroon ng iglesia sa Bitinya at sa Asya. Ang kalooban ng Diyos ay maitatag muna ang iglesia sa Macedonia. Yun ang sabi sa ating teksto sa verse 9. Nung sila ay napunta sa Troas, ang Troas ay nasa baybayin ng Misia, at pagtawid mo ng Troas ay naroon na ang Macedonia. Ang Macedonia ay napakalaking lugar. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain habang sila ay nasa Troas, pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." Kaya pala sila hinadlangan sa Bitinya at sa Asya at sa Misia dahil ang kalooban ng Panginoon ay maitatag ang iglesia sa Macedonia. Ang kalooban ng Panginoon ay maitatag ang mga iglesia ng mga hintil sa Macedonia. At sa Macedonia ay naroon ang mga sinagoga. Kung maalala ninyo sa ating konteksto, naghanap sila ng bahay panalanginan. Kasi kung nasaan naroon ang mga Hudyo, naroon din ang mga sinagoga. Doon sumamba sila Pablo. At doon nga natagpuan nila Pablo sila Lydia na isang mangangalakal. Habang sila ay nasa Troas, sa baybayin ng Misia ay nakatanggap
ng pangitain nga si Pablo. Isang pangitain ng isang lalaki na taga Macedonia na humihingi ng tulong kay Pablo. Ang mga salitang nasa verse 9, tingnan ninyo yun nasa verse 9. Ang sabi ng lalaki sa pangitain, tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami. Tumawid ka at tulungan mo kami. Yung mga salitang nasa verse 9, yan yung mga salitang ginagamit ng isang iglesia. Nilalagay nila sa kanilang call letter. Ang sabi sa call letter sa bandang gitna, ang sabi, come over and help us. Yan yung binibigay ng isang iglesia kapag tatawag siya ng isang pastor. Tumawid ka at tulungan mo kami. Ito ang mga salitang pumupukaw sa damdamin ng isang pastor. Upang pag-isipan niyang maigi kung tatanggapin niya ba yung call sa isang iglesia na iyon. Ngayon, nang marinig ito ni Pablo, agad silang tumawid ng Macedonia, sabi sa verse 10, agad silang tumawid ng Macedonia, at alam natin na nasa Macedonia ang mga tanyag na iglesia. Ano yung mga tanyag na iglesia? Kagaya ng mga iglesia sa Filipos, sa Thessalonica, at sa Corinto. Yung tatlong mga tanyag na mga iglesyang iyan ay matatagpuan mo sa Macedonia. Nasa taas ang Filipos, nasa gitna ang Thessalonica, at nasa bandang baba, pagtawid mo, ay naroon naman ang Corinto. Sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, na itatag ang mga iglesia sa lugar ng Macedonia. Totoo nga, na ang kalooban ng Panginoon ay maitatag ang kanyang iglesia sa lupain ng Macedonia. At hindi lamang punta doon sina Pablo dahil kalooban lang ng Diyos. Sapagkat ginamit din ng Espiritu ang pagtawag ng Macedonia upang officially ay magtatag ng isang iglesia roon. Kinakailangan ng isang call letter, kinakailangan na tumawag ang isang iglesia, tumawag ang mga mananampalataya na kinakailangan namin ng pastor para maging official ang work ng isang missionary doon. Ginamit ng Panginoon ng Macedonia. Ginamit niya ang isang pangitain ng isang lalaki na nakatayo at sinabi niya, tumawid ka, tulungan mo kami. Ibig sabihin, malinaw na ipinakita ng Diyos kay Pablo na maraming mga kaluluwa ang binuksan na ng Diyos ang kanilang mga puso para sa Ebanghelyo. Patunay dito si Lydia. Nung habang nananalangin sila Apostol Pablo sa bahay panalanginan sa sinagoga ng mga Hudyo, ay natagpuan naman nila si Lydia na isang mananampalataya ng Diyos. At si Lydia ay hindi taga Macedonia. Kung titignan natin, si Lydia ay taga Thyatira, taga Mysia, kung saan hindi pinahintulutan ng Diyos sina Apostol Pablo na mangaral. Hindi pinabayaan ng Panginoon ng Mysia. Merong mga hinirang sa Mysia, yun nga lang, sila ay nasa Macedonia. Kaya sabi ng Panginoon, wag muna kayong pupunta ng Mysia, pumunta muna kayo ng Macedonia. Agad na pinaliwanag agad ng Panginoon kina Apostol Pablo na ang mga taga-Macedonia ay hinanda na ng Panginoon para sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Ibig sabihin, malinaw na ipinakita na ng Diyos sa kanila. Pumunta kayo ng Macedonia sapagkat naroon ang aking mga hinirang naghihintay ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Naghihintay na lang sila na matamnan ang kanilang puso ng pangangaral at madiligan ng parehong pangangaral ang kanilang mga puso upang lumago sila sa biyaya at sa kahabagan ng Panginoon, sa katotohanan at biyaya ng Panginoon. Hinihintay na lamang nila ang pangangaral. Binuksan na ng Panginoon ang kanilang puso. Pupunta roon sina Pablo ng may kaayusan. Una, kalooban ng Panginoon na pumunta sila ng Macedonia. Pangalawa, may natanggap silang call mula sa Macedonia na kailangan nilang pumunta ng Macedonia. Sa pananaw ng tao,
Kawawa ang mga taga-Asya at Bitinya. Ngunit hindi awa ng pastor ang umiiral sa isang lugar. Ang iiral sa isang lugar ay awa ng Diyos. At ang awa ng Diyos ay laging soberano. Kapag nahabag ang Diyos, laging kasunod nito ay kaligtasan. Kapag nahabag ang Diyos, laging kasunod nito ay pananampalataya. Hindi awa ng pastor ang masusunod sa isang lugar. Bagamat matagal na panahon na siya nagtatrabaho sa isang lugar, kung hindi kalooban ng Panginoon na maitatag ang isang iglesia roon, hindi maitatag ang iglesia sa isang lugar. Ayon sa awa ng Diyos, mayroong mga sasampalataya sa isang lugar at sila'y magiging isang iglesia ayon sa awa ng Panginoon. Ayon din sa awa ng Diyos, magkakaloob siya ng mga kalalakihan para maging office bearer kagaya ng pastor, elder, at mga deacon. Gaya ng itinuturo ni Apostol Pablo sa Efeso 4:11 hanggang 12. Ang Diyos ay nagkakaloob ng mga apostol, ng mga ebanghelista, ng mga propeta, mga tagapagturo at mga pastor. Para kanino? Para sa ikatatatag at ikatitibay ng iglesia. Ayon din sa kanyang awa, maglalagay siya ng marubdob na pagnanais sa mga mananampalataya sa isang lugar upang humanap sila ng isang iglesia kung saan naroon si Kristo, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanilang lingguhang pagbabiyahe at sakripisyo para lamang makarinig ng ebanghelyo at makasama ang mga kapatid sa pananampalataya. Lahat ng ito ay awa ng Panginoon. Hindi ito ayon sa awa ng mga apostol o ng mga pastor. Ito ay ayon lamang sa awa ng Panginoon. At laging tinutupad ng kahabagan ng Panginoon kung ano ang kanyang itinakda at ipinanukala. Ililigtas niya sa pamagitan ng pangangaral ng mga hinirang at gagawa ang Panginoon sa puso ng mga mananampalataya ng marubdob na pagnanais na panghawakang matibay ang ebanghelyong ito at hahanapin nilang ebanghelyong ito kung nasaan naroon ang tapat na pangangaral. Ang layunin ng kanilang pagpunta sa Macedonia ay ang pangangaral. Sabi sa verse 10, at pagkakita niya sa pangitain, sinikap namin pumunta agad sa Macedonia na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Yun ibig sabihin ng ebanghelyo, magandang balita. Ang layunin ng kanilang pagpunta sa Macedonia ay maipangaral ang magandang balitang ito. Hindi ang ebanghelyo ng mga Hudyo na gusto sa pagtutuli. Hindi ang ebanghelyo ng kautusan sapagkat wala kang makikitang ebanghelyo sa kautusan. Hindi sila pupunta roon upang tignan kung sapat ba ang bilang nila para maging iglesia. Naroon sila upang ipangaral ang ebanghelyo at gagalaw ang Diyos ayon sa kapangyarihan ng ebanghelyo na siyang nagligtas sa bawat mananampalataya. Ang layunin lagi kung bakit merong pastor sa isang lugar, ang layunin lagi kung bakit merong misyonero sa isang lugar ay upang ipangaral muna ang salita ng Panginoon. Hindi niya muna titignan kung sapat ang bilang. Hindi niya muna titignan kung sapat ba ang kalalakihan. Maipangaral muna ang salita ng Panginoon at hayaang gumalaw ang Espiritu Santo at tatawag siya ng kanyang mga hinirang na naroon sa lugar na iyon. At magtatatag ang Espiritu Santo ng iglesia ng Panginoong Kristo sa isang lugar ayon sa kanyang kalooban. Ito ang layunin sapagkat ang kailangan ng tao, ang kailangan ng mga taga-Macedonia nung sinabi ng isang lalaki sa pangitain, tumawid ka at tulungan mo kami. Nanghihingi siya ng tulong. Ang kailangan niya ay hindi si Pablo. Ang kailangan niya ay hindi si Silas o si Timoteo. Ang kailangan ng tao ay si Kristo. Yun ang nilalaman ng ebanghelyo na galing sa Jerusalem na mula sa kamay at pangangaral ng Panginoong Hesukristo. Tumugon sina Pablo sa pagtawag ng Macedonia at pumunta sila roon nang walang laman ang kanilang kamay.
kundi si Kristo lamang na kanilang katuwiran. Kung pupunta sila na merong laman ng kanilang kamay, ang dala nilang ebanghelyo ay ebanghelyo ng pagtutuli at pagsisikap sa kanilang kaligtasan. Ngunit dumating sila sa Macedonia na ang tanging laman ng kanilang kamay ay ang Panginoong Kristo. Patunay dito na hindi nila inaasahan na ang unang mananampalataya ng Macedonia ay hindi taga Macedonia, isang mangangalakal na isang babae, si Lydia. May mga mananampalataya noon na nasekta ng mga Pariseo, sabi sa chapter 15 verse 5. Napilit pinapasok ang usapin ng pagtutuli sa mga hintil. Naglagay sila ng bigatin sa leeg ng mga mananampalataya. Ngunit ang dala ng mga apostol at mga ebanghelista ay ang kapahingahan ni Kristo. Ang dala ng mga ebanghelista at mga apostol ay ang katuwiran ng ebanghelyo ng Panginoon. Iyon ang katapus-tapusan ng lahat ng ating pagkilos sa isang lugar, paghayo sa isang lugar, upang maipangalat muna at mapamahagi ang ebanghelyo ng katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po muli sa pangangaral ng ebanghelyo at narinig namin na ikaw nga ay pumili ng mga mananampalataya na sasampalataya sa inyo pong itinalagang kaparaanan ng pangangaral. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan nyo ng linaw ang aming kaisipan patungkol sa aming pagtatrabaho sa isang lugar at makita namin ang inyong kalooban at huwag kaming magmatigas kapag nakita namin ng malinaw ang inyong pong kalooban para sa isang lugar. Ito lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magkaloob po tayo para sa ating Benevolence Fund at Building Fund. Benevolence at Building Fund. Psalter 162, God our strength, versification ng Psalm 62. Psalter 162. My soul in silence waits for God, my Savior, He has proved. He only is my rock and form, I never shall be moved. My honor is secure, that my Savior, He is known. My refuge and my rock of strength are found in God alone. For God has spoken, Lord, and unto me has shown God's saving power and lasting strength belong to Him alone. In loving kindness evermore belongs to Thee, O Lord. And Thou uphold
reward. Blessed be Jehovah, the God of Israel. Holy, you and wondrous in glory, excellent. Holy, you and wondrous in glory, excellent. Blessed be His glorious name to all eternity. The word and His glory will come in so very deep. The word and His glory will come in so very deep. Mga minamahal, tagapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Jehovah at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mamaya pong alas 5 ay meron tayong Bible study, ang pagpapatuloy ng Article 2 ng Head 1 ng Canons of Dordrecht. At sa mga senior na catechism student, meron po tayong alas 4 na pag-aaral. Salamat po. Happy Lord's Day po kayo po dyan sa Laguna. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan sa inyong pag-uwi. Wala mo na ba? Ano ang mga ito? Para oo, di ba kanina? Sabi ito. Dali ka na, dali na. Dali ka na, dali. Ginagad kayo? Laguna po. Yes. Yes. Sabi niya kanina. Yes.